sa ating mga opisyal ng pamahalaan na itigil na muna natin yung pamumulitika at pananawagan nila ng transparency and accountability. Sino ho ba ang nagrarally ng ganyan? 'Di ba? Ang administrasyon ng gobyerno wala hong rally na ibinababa. 'Di ba? Para sa mga supporters. Wala, hindi sumisigaw ang administrasyon ng rally na nanawagan ng katulad ng transparency, 'di ba? Accountability, walang ganon. Oh. So parang lasing pa si Sara. Hindi, pero maliwanag kung sino pinatutungkulan niya rito. Yun pong mga nagbabadya na naman, 'di ba? Kagaya kahapon yung wet rally nila o yung tawag ko doon ay heartless wet rally. Pero ang totoong pakay nila ay ang kanilang mga sariling political interest. Pangalawa, sa atin pa ring mga opisyal ng pamahalaan, natutukan natin ang kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Matagal. Diba? Ang ganda ng mensahe ni Sara, ha? Sapul na sapul ho yung mga rallyista po kahapon doon sa Liwasang Bonifacio. Yan. Ito ho yung heartless wet rally. Kahit na alam ng babagyuhin sa Liwasang Bonifacio, ang tanong nga po, bakit nila itinuloy? Di ba sabi nga ni Zulaika, prepare for the Typhoon Inday. Sabi rin ho ng Pag-asa. Diba? Pero sabi pa sa post, tuloy tayo bukas. Kumusta po, attorney? Magandang good morning night. Balang hiya. Itong mga to. Hindi ko nakakaawa yung mga tao kahapon. Diba? Sabi ko nga sa nakarang live, kita-kits tayo. Ba, nakakaawa ho sila. Ikaw ba namang mag-rally tapos sasabasaan kayo? Walang bubong, payong lang. Tapos mga matatanda na ang iba. Mga rayo mahina. Kakaawa Tapos nag-aalala pa sila na baka ma-leptospirosis. Ngayon ako. Tapos ito pa yung sabi ni Pokis. Malapit na akong kumanta ng awit ni James Ingram na Just Once. Diba? I did my best but my best wasn't good enough. Anong best na ginawa ninyo? Utuin ng mga Pilipino, bolahin ng mga Pilipino, 'di ba? Buti kung hindi markado kahit na bolahin yung mga Filipino na mataas ang rating ni Sara, ni Digong, mababa ang kay PBBM, negatibo. Bakit hindi nagre-reflect sa rally? Aber? 'Di ba? Malakas sila sa survey dito sa Metro Manila, bakit hindi nagre-reflect sa rally? Ay, sabi niya hirap na hirap ka pero deadma ka lang. He's appealing to the Filipino people. Hirap na hirap ka pero deadma ka lang. Bahala ka na sa buhay mo. Pero nag-rally pa rin. Ay nako, frustrated po guys. Eto ho sila. Sipin mo yan lang yung mga guest speakers, 'di ba? Nandiyan naka-tent, parang bahay, tapos may bubong. Yung mga tao wala. Payong lang. Buti nga walang malalakas na hangin kahapon, kundi baliktaran ng mga payong nila, kawawa. Tapos sabi rito peaceful people's rally. Walang iya. Parang totoo pagka narinig niyo yung mga speaker, mukhang hindi naman peaceful yung mga sinasabi. Ito po ay interfaith nung una. Tapos ngayon naging people's churvalo na nila. Ayan peaceful people's rally. Tararan tan tan. 'Di ba? Yan ang kalagayan nila kahapon. Ito pakinggan nyo, may amats din to.
Sinabi ko humakbang sa kaliwa. Pwede ba humakbang sa kaliwa? Tingnan nyo ha, Pwede ba kayo humakbang sa kanan? malarespisyo din amats dito eh. At humakbang tayo ng tuloy-tuloy. Makihina ang dapat makihina. Sino ba yan? Arvin Orrubia? Ang OA mo naman, Brad. Tapos niyan, nag-uwian lang din naman kayo. Supposed to be until 11 p.m. last night. 9 p.m. na lang. Sa ilang minutong natitira, ibubuong ko na. Bakit ang laki na buhay sa ating bansa? Bakit ang hirap magkasakit sa ating limunan? Bakit ang mahal daw ng buwis? Bakit meron bang hanap buhay ang gobyerno? Di ba? Wala na tayong GOCC, matagal lang nabenta. Wala na tayong income generator na marami. Kumangilan-ngilan na lang, PCSO, yan ang isa sa nangungunang pinakamalakas at saka etong Philippine Ports Authority. No, yan na lang ang mga GOCC natin na malalakas na mga income generators ng gobyerno. The rest ng budget natin galing sa taxes ng mamamayan. Tax is the lifeblood of the nation. Kung mayaman ang Pilipinas, di natin kailangan magbuwis. 'Di ba? Kung sapat ang kinikita, ang problema hindi eh. Paano naman makapagdinegosyo gobyerno? Kanang po siya, mindset ng mga Pilipinong bulok pag nakatapak sa gobyerno, ang ipapamanage sa kanilang private business nagtatagumpay. Pag pinamanage sa kanila negosyo ng gobyerno, pinagnanakawan. Yun ang problema eh. Wala tayong mabigat na parusa at mabilis na pagpapanagot. Hindi ba? Oh, dapat kapag ganun ang ginawa, posas na kaagad, tapos diretso sa likod ni Jose Rizal, firing squad na rin. yung mga kumukurap sa pera ng bayan, sa negosyo ng gobyerno. Wala tayong ganun eh. Masyado tayong mabait. 'Di ba? Makaano tayo human rights. Paano naman yung human left? So, masyadong OA naman ito, grabe. Akala niya siguro, lulusob na sila, dadami sila kagabi. Pinapahanap natin ang mahal-mahal natin. Pinagpapayak. Wala man lang. Yun, exactly. 'Di ba? Pinapaaral niya yung anak niya, wala naman daw nalalaman. Puro ka kasi rally. Yun ang problema natin dito sa Pilipinas. 'Di ba? Kaya kailangan nga ipatupad ng tama, ng maayos ang K-12. At hindi dapat bago-baguhin. Si Sara may inintroduce dati na bagong programa. Hindi tama yung ganun. Dapat tayo, consistent tayo sa iisang programa ng edukasyon. At dapat nandun ang GMRC, dapat nagbabagsak uli ang mga teachers na mga deserving bumagsak na mga estudyante. 'Di ba? Hindi uso, hindi tama dapat kino-consider yung late bloomers. Putang ina ng buhay to. Buong eskwelahan bagsak 'yan. Kaka-consider sa late bloomers, 'di ba? Kasi wala nang pressure sa estudyante. Tapos pag nagtrabaho, hindi makatagal sa trabaho. Bakit? Pag malalaki na. Kasi akala nila ganun lang ang buhay, papasok ka lang. Pag nakaranas ng pressure, 'di ba? Aalis na. Wala. Ay nako. Tsaka yung 'di ba ano ba ranking natin? Dati pa panahon pa ni Duterte. Oh, buti nga kahit papaano maaga tayo eh, 'di ba? Ano ranking natin noon? Langya, pangalawa o pangatlo sa pinakahulihan. Oh. So global 'yun ah. Bakit kay Duterte na naman? Kasi sila yung mga estudyanteng nire-refer niya. Alam nga naman ang tinutukoy niya, kindergarten. Labo naman nun. Di ba? Ibig sabihin, ang tinutukoy niya ron, mga grown-ups. Oh. Bakit nakakatakot pag sinabi ng katotohanan? Bakit? Nandyan ka, natatakot ka, animal ka. Kapag may nakita kang mali, hirap na hirap tayo sabihin, "Hoy, hindi tama yan." Ako nga, nagagawa ko eh. Kahit na pro-admin supporter ako, kino-call out ko ang presidente, mga tauhan ng Pangulo. Oh, wala man nangyayari sa akin.
Hindi naman ako pinapatawag sa Malacanang. Bakit niya lang ang salitang pakikisama? Ang salita na yan, hindi masama. Pakikisama. Masama yun. Yung invento yung salitang Pilipino. Pinagpili natin sa diksyonaryo. Yan ang salitang pakikisama. Maraming salamat po. Pabuhay po. Ganun din. Pareho rin ito eh. Banda ito. Inaamin Ito na ho. May inamin na ho rito si Attorney Respicio ko. dito sa kanilang selfish, wet rally. Or hindi pala selfish, heartless, wet rally sa Liwasang Bonifacio. Talo tayo! Sabi niya, sa labang ito, talo tayo. Dito sa laban na ito, inaamin ko, talo tayo! Bakit? 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 Kasi napakulong yung leader natin! Ganon din si Mike Defensor. Ang pasimuno! Ngayon, Sino ho pa si Muno? si Mike Defensor. Ang pasimuno! Alam nyo na. Ha? Sa kanya galing si Gutesa. If you connect the dots, di ba? Idinaan daw kay Marcoleta. Tapos tumatanggi pa siya nung una. Siya rin yung umiimbento ng kung nasan si Marcoleta. May kwento pa nga siya na ang alam nila raw, pinatay, pero hindi naman daw. Okay na, mga ganon-ganon. Manipulator. Mike Defensor, pinagtatawanan ka na ni Ilong Ranger. Ngayon, ang dalawang leader natin, si Senator Marcoleta, si Mike Defensor, nasa kulungan! Palakpakan si BBM! Congratulations! Congrats! Kampay! Okay. Ay, nako. So, ito, balik natin. Di ba? Napakawalang puso to mga nagparally na to kahapon eh. Ano yan? Kawawa yung mga uto-uto, di ba? Ang problema sa na brainwash ang isipan ng mga kabataan na walang nagawa si BBM, na nagawa ang admin dating President Marcos, ibinenta nila ang naipundar ng pamahalaan, mga buildings sa New York, Tokyo. Ay, hindi ho nabenta yung sa Tokyo, hindi po nag-materialize yun. Alam ko hinarang yun ng gobyerno. Dami nag-react dun, pinaplano. Maging ng panahon ni Duterte, binalak yung ibenta yon. Kaya nga doon ko naalala uli yung property na yun. Kasi panahon ni Cory, binalak yung ibenta yon. Tapos nga itong nakaraan din. Yung Philippine Steel Corporation, yan, Petron, di ba? Nawasa. Nangyari tuloy, nawasak. Naging administrator na lang. Naging dami na lang. Parang PNOC. Di ba? Petroleum National Oil Corporation or Philippine National Oil Corporation, PNOC. Ano ang papel pa ng PNOC? 'Di ba? Wala tayong pakinabang. Meron naman tayong Energy Regulatory Board. Dapat doon na pagsamasamahin yung trabaho. 'Di ba? Yung pagre-regulate. Napakinabangan lang natin ang PNOC nitong nakaraang Middle East crisis. Sila yung bumili at nakipag-negotiate sa Russia para makabili tayo ng petrolyo. Diba? So, eto sila. Itong mga oras na ito, nasa 800 sila niyan. Umabot sila ng 1.3. Dito ko nakaawa. Kasi yung lugar na yun, bantot yan. Yung mga homeless, diyan na nagwiwiwi. Diyan nagtapon na ng pagkain. Yan, yung mga daga-daga.
Oh. Dito ako nagulat. Bakit di mga naka-tent? Anong plano niyong gawin? Manirahan? Camping dito? Kasi expected nila yung ulan. Di ba nakakaawa? Tapos tanungin mo yan, ilan ang DDS dito? Wala. Oh. Tanungin mo, ilan dito ang KOJC? Lalong wala. Di ba? Etong mga to, hindi naman to kasali. Yan, dumadaan lang po yan. Ay, nako. Ayan, dumami na. Ito, baha sa EDSA. Grabe yung basura, di ba? Hindi ho kaya ito yung basura. Hindi, ito, kapansin-pansin tong baha na to sa EDSA. Itong basurang ito, hindi kaya ito yung basura na naiwan ng mga DDS na nagrarally dyan? Di ba, kapansin-pansin, EDSA, magkalat ng ganyan ng basura. Diyos ko po. Diba? Kakaiba. Bumalik na naman ng mga Pilipino sa kadugyutan. Ay, nako. Hindi, pero itong ginawa nilang rallying ito, nakakasuya ito dahil mga walang puso. Peaceful rally. Meron pa yan kung narinig nyo pa yung bakla na nagsalita na sana lumindol na lamang. Yung ganon. Nako. May mga nagsalita dyan talagang mga gigil na gigil. Puro galit ang maririnig mo. Sabi ko, ang expected ko ho sa interfaith rally, kasi nung panahon ni Gloria Arroyo, alam ko, nagkaroon po ng interfaith rally. Ang mga guests po, mga leader ng iba't ibang sektang pangrelihiyon. Muslim, Kristiyano, sa Kristiyano, iba't ibang denominasyon, ang nandoon. Oh. Pero tong mga to, Diyos ko po, ang mga promotor, mga DDS, invited raw lahat. Tapos ayan, ang tanong nga po bakit po ba naman sila nagrally gayong alam nilang uulan? Ito po yun. Gusto nilang i-capitalize yung ulan, maybe they were expecting or praying na bumaha. Bahain yung mga rallyista para mag-cause ng outrage, public outrage against the Philippine government. 'Di ba? Ganon ang gusto nilang mangyari diyan. Kasi kung ikaw ay nagmamalasakit sa kapakanan ng mamamayan at ng bayan, hindi mo sila pauulanan. 'Di ba? Nababalita na may bagyong na darating. Super Typhoon Inday. Tapos tuloy ang rally. Oh my God. So kung sino yung mga nagpapunta ng tao diyan, mga walang malasakit yan sa tao nila. Mga leaders na yan. Yung mga pumunta naman diyan, sana iniisip rin naman ninyo kung ano ang inyong kahihinatnan. Paano kung magkasakit kayo? Paano kung magkasakit kayo? 'Di ba? Paano kung ma-leptospirosis kayo diyan? Oh. 'Di ba? Anong sabi ni Inday? Balik lang natin. Inday, binara niya to, ito mga ralistang ito, binara niya to. Rudy, Pinapaabot pakinggan mo ko to. sa ating mga opisyal ng pamahalaan na itigil na muna natin yung pamumulitika at pananawagan nila ng transparency and accountability, pero ang totoong pakay nila ay ang kanilang mga sariling political interest. Aray ko. Sino daw ho? Yung mga nagrarally ng mga transparency Churvalu. Tinira ni Sara. Pangalawa, sa atin pa ring mga opisyal ng pamahalaan, natutukan natin ang kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Diba? So yun mismo ho si Sara. Yan rin po yung dahilan marahil, mga ka-DDS, hindi ho ba kayo nagtatampo kay Inday? Ang dami nyo nang ginawang rally.
Hindi man lamang sumampa. Hindi man lang kayo dinalaw. 'Di ba? 'Di ba, Rudy? Gintong vlog. Oh, hindi man lamang sila dinadalaw ni Sara sa rally, hindi man lamang sila pinupuntahan at nagsasalita sa rally nila. Oh, ayaw pala ni Sara ginagawa nila. Bakit po? Eh, yun naman pong mga promotor ng rally-rallying ito, tulad ni Napokis, ito po yung mga nag-effort noong 2021, 2022, ng mga parally, ng motorcade, yung mga ganon para sa kampanya ni na PBBM. Like yung BBM 2.0 na grupo, kanya yon. Oh, wala pa hong unit team noon, 2021 pa. Oh, 2022 na nagkaroon na ng unit team. Todong effort, ang problema, hindi nabibigyan ni PBBM ng pansin. Walang nahita sa mga efforts nila. Eh pag tumulong, 'di ba, wag lang hintay ng kapalit. Oh, 'di ba? Ilan din yung sa mga loyalista ng mga solid loyalist talaga noon. No, na umaasa kapag nanalo si PBBM, bibigyan silang ginto. Magkakapwesto sa gobyerno. No, hindi binibigyan ng gusto nila, lumipat ng kampo. Ay nako, my goodness.